Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karbi natin. It's Overa, Kalilong, Himas Rehas. Criminal case ni Kalilong, binulgar mga kababayan, patong-patong na kaso sa ombudsman. Yan po nga ating aalamin mga karbi natin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito mga kababayan at syempre pasubscribe na rin po. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga mga karbi natin, unahin na po natin tong si President Bongbong Marcos Jr. Eto, high na high po ang President Bongbong Marcos Ayan mga kababayan. Pangulong Marcos tumanggap ng pagkilala bilang highest rated national official. Saan kayang planetang sinorbito mga kababayan? Ito, tingnan po natin kung saan pong survey firm ito mga kababayan. Kasi parang ang hirap pong paniwalaan ng survey ito. Highest rated national official, President Bongbong Marcos. Baka highest to the lowest. Ayan mga kababayan. Pababa, hindi pataas mga kababayan. Okay? Ito po ang balita. Nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinakamataas na governance rating sa hanay ng mga pambansang opisyal sa pinakahuling Boses ng Bayan survey ng RPMD Foundation. Ayan. Saan kaya itong RPMD Foundation? Nasa ibang planeta ba ito? Nasa Mars ba kayo? RPMD Foundation, batay sa survey na sinagawa noong Abril, sa 5,000 respondent, nagtala ang Pangulo ng 57 Index of Governance Score. Palakip na ang mataas na approval at trust rating. Sa lahat ng survey naman, dito lang tumaas si President Bongbong Marcos. Kasunod ni Marcos ang saranggo si Vice President Sara Duterte, habang kabilang din ang mga nagtala ng mataas na governance score sina House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Tito Soto, ayon sa resulta ng survey. Bakit nasama si Romualdez? Ano ba ang tanong dito? Ano bang tinatanong ninyo? Baka ang tanong ninyo, sino ang pinakakurap? Na official ng ating gobyerno. Baka yun po ang tanong ninyo RPMD Foundation. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi ni Brian, gitika ko ninyo kay katawanan. Ayan, kilitiin daw natin siya, no? Sabi po dito ni Romano, baka may maleta din yung nag-survey. Baka naman, di ba? Yang kayo lang naglolokohan. Correct. Negative 27, highest rating. Sa ano kasi yun sa Publicus Asia, no? Yung negative 27 mga kababayan. Sabi pa po dito ni Yun, lahi ra jud ang imong kabuang kol. Pero imuha man sad na. Correct. Sa kanya rin siguro, no? Sa kanya rin siguro yung survey ito mga kababayan, no? Sa dami ba naman ng pera ninyo, hindi nyo kayang gumawa ng isang survey firm na kung saan sa bawat survey ay kayo lagi ang panalo, di ba? Ganyan, lukuhin nyo ang sarili nyo, papaniwalain yung kayo pa rin ang pinagkakatiwalaang national official. Alright? Ano pong masasabi nyo dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto, si Senator Rodante Marcoleta mga kabayan, may mensahe po sa ating lahat. Sabi niya po dito, teka lang, ito na. Sabi po dito, dyan lamang po kayo. Dahil sa malaon at sa madali, ay muli tayong magkikita-kita sa tulong ng ating dakilang Diyos na mapagmahal at mapagmalasakit. Mahal ko po kayong lahat. Ayan mga kababayan, palakpakan po natin. So, see you soon. See you soon, Senator Marcoleta. Sana nga ay makasama ka na namin dito po sa mga ginagawang impeachment trial at sa mga investigasyon kung ano mang investigasyonan. At sana po ay mapagpatuloy ninyo yung investigasyon ninyo dyan po sa flood control scandal. Kasi yan po ang inaabangan ng taong bayan. No? Actually, wala talagang pakialam ang taong bayan sa
sa impeachment ni BP Sara. Ang mas may pakialam po ang taong bayan dito po sana sa isinasagawang impeachment, impeachment, investigasyon sa flood control. Ayan mga kabayan, di ba? Ni Senator Dante Marcoleta at ni Senator Pia Cayetano. Diyan po mas interesado ang taong bayan. Grabe naman. Tapos ipinakulong yung mga investigador, di ba? Yung investigador ng bayan, sila po ang ipinakulong. Yung mga iniimbestigahan, malayang-malaya. Mga buhaya kasi. Sabi po dito ni Leo, aping-api ang datingan na. Ganun talaga. Ikaw ba naman, ginigipit ng ombudsman, di ba? Laging nasa huli ang alams na, di ba? There is always a time for reckoning. Ayan na. Hindi na dyan, hindi na dyan ka na sa loob mag-retired. Si Ruel Naras, ayan, sabi po ni Ruel, nako Ruel, hanggang ngayon bulag ka pa rin sa katotohanan, di ba? Laban lang, Senator Marcoleta, sabi po ni Bing, ayan. Ito pa, sabi po dito ni Yuloyhi, anong pangalan niya? Hiyo, ayan. Laban lang, Senator Marcoleta. Tama. God bless you always, Senator Marcoleta. Ayan mga kabayan, ano po masasabi dyan? Just comment down below at syempre, i-pray din po natin na talagang makalaya na po nga itong si Senator Rodante Marcoleta. At eto pa mga kabayan, eto ang hindi ko alam kung maniniwala ba, pinakatangang komento ng isang opisyal ng gobyerno. Ibiruin mo, sinabi po dito ni Galon, health system ng Pilipinas sa hinahangaan at inirerespeto ng ibang bansa. Aray ko po. Anong masasabi niyo dyan kay Gadon mga kabayan? Tingnan mo nga yung mga ospital natin, Gadon. Pumupunta ka ba sa mga ospital? Diba? Health system yan diba? Ospital, yung mga insurance. Kayo na po ang magsabi kung totoo ba itong sinasabi ni Gadon or hindi. Hinahangaan daw tayo ng ibang bansa, no? Pero umuutang tayo ng pera sa ibang bansa para igastos sa health system natin. Anong klaseng paghanga yan? Diba? Baka hinahangaan tayo ng ibang bansa dahil sa laki ng utang natin, utang pa rin tayo ng utang. Diba? Nang dahil sa mga buhaya sa ating gobyerno. Pero kung sasabihin mong health system ang hinahangaan nila, hindi ko alam O kayo mga kabayan, talaga bang ganun na tayo ka high-tech para hangaan ng ibang bansa? Aray ko po. Sa utang, maybe hinahangaan tayo nila kasi kahit malaki na ang utang natin, utang pa rin tayo ng utang Utang ng mga inang nayupak na ito. Ano po ang masasabi niyo dyan kay Gadon? I-comment nyo na lang po mga kabayan. Sabi nga dito ni Leo, bobo. Lumabas ba naman ang pinakabobong abogado? Ayan Hinangaan dahil sa isang pagpag, 2 at 3 pasyente. Hinangaan dahil sa isang papag, 2 at 3 pasyente. Oo nga pumunta ka kasi sa mga ospital, Gadon. Yung mga ospital na pinupuntahan ninyo, mga private naman, sa mga public kayo magpagamot, di ba? And your dreams, sabi po ni Roseline, ayan, sabi naman po ni Mila, bulok nga. Saan ka na nakakita ng nahuhulog na niyong niyog nung panahon ng COVID, ang finding my COVID, ayan, nahulog sa niyog, yung finding COVID pa rin mga kabayan, Anyway, ano po ang masasabi niyo kay Gadon? I-comment nyo na lang mga kabayan. At eto namang si Boy Tulog. Ayan. Si former Senator Drilon, si Boy Tulog mga kabayan, nagising na sa kanyang pagkakatulog at nagsalita. Ang sabi niya po mga kabayan, para maiwasan umano ang panibagong EDSA 2, Drilon hinikayat si Marcos Jr. na payagan ang paglabas ng tax record ni BP Sara. Diba? Teka lang, magbebendalo na naman kayo, di ba? Bakit kailangan pa ni Marcos Jr.? Bakit kailangan pa ng authorization ni Marcos Jr. kung,
kung ang pagbukas ng tax record ni BP Sara ay nasa konstitusyon. Di ba? Kung hindi po, kung wala po sa konstitusyon, wag nyo nang ipilit. Di ba mga kaubayan? Kasi palagi na lang kayong magbe-bend ng law. Di ba? Paano pa kayo? Di ba? Paano pa kayo susundin ng mga ordinaryong Pilipino kung kayo mismo ay binabali ninyo ang batas? Ha? Di porket kayo ang pinakamakapangyarihang opisyal ng gobyerno ay pwede na ninyong baliin ang batas. Di ba? Supposed to be. Kayo dapat ang maging modelo sa pagpapasunod ng batas. Pero ang nangyayari po, sila po ang modelo mga kaubayan para yung mga kabataan natin ay maging mga law bender. Diba? Ay nako. Ito, last po natin pag-usapan to mga kaubayan. Ito si Matibag, hindi pa siguro tapos yung script nila. Oo. Kasi ito po, sabi po dito ni Matibag, Matibag nakiusap na kung maaari i-reschedule ang kanyang pagtistigo sa impeachment trial. Ayan, ito first impression nung nabasa ko ito mga kaubayan. Malamang, baka hindi pa po kabisado ni Matibag ang script. Sino ba gumagawa ng script? Hindi ba si Matibag? Akala ko kasi si Matibag ang gumagawa ng script. Ayan, baka hindi pa tapos ang script. At hindi pa napag-aaralan yung script kaya maybe yan po ay i-reschedule na lang. I-reschedule na lang mga kabayan. Nakawawa naman itong si Matibag, di ba? Durog na nga yung kanyang pinadalang NBI agent na si Kalilong, no? Durog sa depensa, sa cross-examination, ha? Paano kung siya rin ay magmukhang ob-ob, di ba? Magmukhang katulad ni Kalilong dyan po sa trial na yan. Di ba nakakaya NBI director nagmukhang ob-ob? Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below mga kababayan at eto nga mga karibin natin. Pasadahan na po natin yung video. Marami palang kaso yung NBI agent na ipinadala ni Matibag mga kababayan. No? Eto, pasok. Kinaharap. Criminal case, ang criminal case na kinaharap ni Hilong Talilong ay violation of Articles 124. Ano ba yung Article 124 ng Revised Penal Code? Ito yung tinatawag na arbitrary detention. Mabigat na kaso yan. Una sa lahat, gusto ko munang pasalamatan yung ating kasama dito sa Adik sa Malacanang. Pero hindi ho niya ginawa yun. Kaya tayo nakakasigurado. Diba? Yes, ipaliwanag nyo. Affidavit with motion for preventive suspension. No? Ayan, kay Kalilong mga kababayan. Ito yung kanyang kasong kinaharap. Criminal case, ang criminal case na kinaharap ni Hilong Talilong ay violation of Articles 124. Ano ba yung Article 124 ng Revised Penal Code? Ito yung tinatawag na arbitrary detention. Mabigat na kaso yan, arbitrary detention. Ano ho? Meron din siyang violation ng Article 126. Ano yung Article 126? Delaying the release ng isang taong under detention. Nako. At violation of Article 129. Marami pala itong ano po kaso yung si Kalilong. 129? Yung search warrants. Pakinggan ninyo search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained. Seryosong kaso ang kinakaharap nito. So anong nangyari dito? Baka lang mga kaubayan, no? Baka nagamit, di ba? Pares po sa kay sino to? Di ba kasi sa ombudsman o si Joel Villanueva, si Jesus Cordero, yung mga kaso nila mga kaubayan, umurong dahil po sa kanilang maginawa. Maaring, hindi natin sinasabing ganun po, pero syempre, this is only our speculation mga kababayan, no? Na maaring itong si Kalilong mga kababayan ay ganun din, may kondisyon. Okay, sige. Pag ginawa mo ng mabuti yung pagtistigo, di ba? Pag napaniwala mo sila, okay? Absuelto ka, aray ko po. Ano ba ang ibig sabihin ng Hilong Talilong? Sa mga malalalim sa Tagalog, ibig sabihin nito yung lito, yung tuliro, yung hilo.
hindi niya malaman anong nangyayari, hindi niya mapagtagpi-tagpi ngayon yung kanyang pagsisinungaling. Yan ang ibig sabihin ng hilong talilong. And itong si Kalilong, nahaharap sa kaso, ang daming aligasyon dito. Meron din siyang violation ng Article 130 of the Revised Penal Code. Anong kaso yan? Searching domicile without witness. Bawal ho yun. Naku po. Kasi pag may nagpunta sa inyong Isang malupit na abogado ho ito, pagka sinabi niya ho yung pagkausapang batas, pagka sinabi ni Atty. Vic Rodriguez na bawal ho yun, Bawal talaga bawal yun. ho sa understand. Yun na to, kung gusto nyo palong, merong testigo. Kinakailangan yung barangay captain, yung barangay kagawad, kung pwedeng may pari dyan sa tabi ng bahay nyo, may simbahan, pakiusapan yung pari. Kinakailangan mayroong testigo bukod doon sa magpapatupad ng search warrant. Bakit? Upang maiwasan yung pag-aabuso. Upang correct. maiwasan yung paglabag doon sa linalaman ng search warrant, sapagkat yung search warrant, malinaw doon, tukoy dapat doon. Ano lang bahagi ng inyong pamamahay ang dapat nilang halugugin? Ano lang ang kanilang hahanapin o hinahanap? Hindi pwedeng open search warrant yan. Malinaw dapat sa search warrant, tukoy dapat yung lugar sa inyong opisina, sa inyong warehouse, sa inyong pamamahay, kung saan man kayo, kung ano lang ang kanilang hahalugugin at ano ba ang kanilang hahanapin. Kaya importante na may testigo dyan. So itong si Agent Hilong John Kalilong, Mark S. Kalilong, yung nagpanggap na expert, nagpanggap. ay Aray ko. nahaharap sa patong-patong na kaso. Nako. Pati Article 171, falsification by public officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister. Violation of Article 183, perjury. Ito yung kanyang kasong kinaharap. Criminal case. Bawal ho yun. Ha? Kaya itong si Hilong Talilong, itong si Hilong, yan ito. Kaya pagkapasok ni VP Sara, kulong itong mama na to. Kumbaga, Merong testigo. Kinakailangan yung barangay captain, yung barangay kagawad, kung pwedeng may pari. Theft, pagnanakaw. Ito po'y lahat nasa ilalim ng ating revised penal code at section 4 of Republic Act number 7438. Para lang alam ninyo, yung pagkatao nitong nagpapanggap, nagkaroon ng 2 linggo. 2 linggo na seminar o 2 linggong pag-aaral. Ni baka nga hindi 8 hours a day yung 2 linggong yun eh. 2 hours lang. Pinapalusot Seminar. na siya ay isang eksperto. Nandito yung kanyang kaso. Final ito February 27, 2026. Ay file ito February 27, 2026 at 3 p.m. 3:52 p.m. No, malinaw 'yan. Na-receive ito sa Office of the Ombudsman Assistance Center sa Pasay base sa impormasyon na ipinarating sa atin, Baka alam niyo na rin to, pero para malinaw. Sino ba yung star witness ng prosecution? smoking gun. Sana alam naman to, alam ng defense ito, no? Dapat ilabas ito sa sa impeachment trial ni BP Sara. Kumbaga background check. Hindi tatanungin lang naman kung totoo Cross-examination. yes or no. Di ba? Yes or no? Para makita natin kung talaga Na kanilang iniharap sa impeachment court. It's a total waste of time. Presenting him Time to and be money. an expert na hindi naman pala. Tapos, hindi binanggit dito na meron pala siyang kinaharap na kaso at meron pang hiling na ilagay siya for preventive suspension. No, ang kaso niya ay hindi biro-biro. Arbitrary detention, delaying release, search warrants maliciously obtained and abuse in the service of those legally obtained, searching Grabe. domicile without witness, falsification by public. Mas malala pa pala ito kay mga kabayan Mas malala pa ito kay yung
nakulong na kidnapper, mga kababayan. Sino to? Natistigo rin nila, di ba? O, mas malala pa ito doon, mga kababayan, si Kalilong. Ang dami ng nito, kaso. Officer, employee, or notary, or ecclesiastic minister, perjury, robbery, extortion, theft, pagnanakaw. Mabigat ang kaso nito. Mabigat. It goes into the very character of the person presented to be an expert witness. Na gustong palusutin na siya ay eksperto at yung kanyang testimonya kahapon ay nagkabutas-butas na. Wasak Butas talaga. ang prosecution Correct. sa sarili nilang opensa. Mhm. Yan ang naganap sa unang linggo ng pagdinig dito sa huwad na impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Correct. Malinaw dyan. Mm. No person shall be penalized, convicted, or be held liable on the basis of the guesses, speculation, or split, guesses at speculation ng mga tao na nagpapalaganap ng mga testimonyang wala namang basihan. Yan yung nasaksihan ng sambayan ng Pilipino. Incidentally, I would just like to show you itong si dating Supreme Court Justice Noel Tiham. Ito dapat yung mga ginagawang Presidential Legal Counsel. Hindi ng kasalukuyang Pangulo, hindi ni Bongbong Marcos, ayaw niya yung mga ganito eh. Yung mga tao magsasabi sa iyo ng totoo at hindi ito employment driven. Ito yung mga dapat Hindi kagaya ni ano pangalan to, ni Bersamin, di ba? Si Bersamin, sabi siguro, pagka siguro tinatanong si Bersamin sa legal opinion niya, sabi siguro, kaya palusutan yan, dali lang. Bindalo rin eh. Di ba nakatingin siya nung pinipirma, rini-review niya, dito si Bunuan, dito si Bersamin, dito si Marcos Jr. Nakita yung picture na yan. Halimbawa maging Pangulo at magiging Pangulo si Inday Sara Duterte, ito yung mga kalidad na pwedeng gawing Presidential Legal Counsel. Pakita ko lamang ang kanyang sinabi. Kikita niyo ba? Tatama sa ilaw. Eh. Tatama. Labo. Basahin mo na lang po. Paki-screenshot niyo na lang. Yan po si dating si retired Justice Noel Tiham ng Korte Suprema. Ang sinabi niya, regardless of the outcome of the impeachment trial, there are no winners. Agree. Ang pinakatalunan daw dito ay ang ating bansa sapagkat ito ay paglustay ng ating kakarampot na resources at oras ng pamahalaan. Tatalakayin natin yan. Bakit siya tama dyan? Sabi niya, the impeachment trial is full of fabrication, and misallocation of resources. Malinaw yan. It is an exercise in futility that will neither contribute to our economic growth or the restoration of good governance. This impeachment is a deceptive pursuit of politicians. Sabi nga, di ba mga kabayan, yung nakaraang vlog natin, no? Everyday, gagastos po ang ating gobyerno ng 25 million sa hearing po ni BP Sara. No? 25 million in 92 days, sabi po 2.3 billion hanggang sa matapos yung hearing na yan, impeachment trial. Ibiruin nyo mga kabayan, kung itinulong nyo na lang yan, di ba? Kung hindi rin ninyo naman mai-impeach si BP Sara. Kasi for example, mga kabayan, magbubutuhan na, hindi rin naman nila sila makakakuha ng 16 votes. Di ba? Kaya sayang lang talaga ang pera natin dito sa ginagawa nilang impeachment trial na ito. Nako. To camouflage their incompetence, abuse of power, and bad governance, which explains why our country is not moving forward and has not moved forward from June 30, 2022 up to the present. Sabi pa niya, in the final analysis,
The impeachment trial of VP Duterte is a pretentious, if not a grandiose facade of nothingness. Wala itong impeachment trial na ito. Babalik tayo sa totoong issue. Yan yung kurakot at korupsyon. Flood control. Yan yung flood control, correct. corruption. Yan yung ghost flood control projects mula Ilocos Norte hanggang Mindanao. Correct. Yung mga nakinabang dyan, yung pagnanakaw ng pondo, yung mga proyektong nauwi na ghost flood control projects, yung mga substandard ghost flood control projects. Yan ang tunay na issue. Ano? Yan ang dapat nating wag kalilimutan. Si OG Boy Zurklos, maraming salamat. Good morning din sa'yo. Exactly, salute kay Attorney, Justice Noel Tiham. No? Sabi ni Justice. Janet Baby Dial or Dayal, pagbigyan natin, minsan, sir, punas laway lang. Okay yan, sir. Salute to you. Alam mo, hindi tayo kagaya Hindi ng ba cool? mga may bububula ang bibig. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Ano na yan, kumbaga, mas nabigyan pa ng diin yung laway ni Luis Tro kaysa doon sa mga kabalbalang ilinatag nila doon sa impeachment court, di ba? Pambirang bibigyan. Freedom of Attorney speech. Rick Rodriguez. Sabi nga ni Chito Fuentes, hindi raw freedom of speech ang nangyari. Freedom of spit. Yung isa naman, iba naman ang style Spit. nun. Dura. Singhot naman ang singhot. Sa Mambihira sipon. naman. Ano ba naman yan? Sabi ni at swerte mo, insulting to the Filipino people. Agree. So Correct. yung sinabi po ni, i-relate ko lang, yung sinabi ni former Supreme Court Justice Noel Noel Tiham. Tiham. Alam mo ninyo, nung April, ang ating inflation rate 7.2. Sinabi nila bumaba nung Mayo naging 6.8 at bumaba daw ngayong June naging 6.4. Yun ang spin ng palasyo. Bumababa yung inflation. Mali po yun. Ang tamang pagbabalita, ang inflation natin ay lagpas-lagpas pa rin doon sa target ng gobyerno. Ano ba target ng gobyerno? Between 2 to 4%. Yun ang tamang pagbabalita. Hindi pababa yung inflation. Itutuwid pa natin. Yung inflation natin nung April ay 7.2%. Nung May ay naging 6.8 na lang daw. At nung June ay naging 6.4. Pababa daw. Mali. Dapat ang tamang pagbabalita ng mainstream media, mataas pa rin ang inflation. Elevated pa rin. Bakit? Ang target is between 2 to 4%. Malapit ba yung 6.4 sa 4? Malapit ba yung 6.8 sa 4? Malapit ba yung 7.2 sa 4? So walang nangyayari talaga. Dagdag natin dyan yung ating GDP. Yung ating GDP noong 2025, pababa na noong 2025. 5.8, naging 5.5, 5.8 nung unang quarter, first quarter of 2025. Tingnan ninyo kung paano tama yung naging pahayag ni Justice Noel Tiham. Ang sinabi niya, ito raw po, itong nagaganap na impeachment ay walang naitutulong para sa ating economic growth. No, malinaw yan. Hindi ito nakakadagdag sa pag-unlad ng ating ekonomiya. No, malinaw yan. Tama siya dyan. Sapagkat ang pagpapatunay, first quarter of 2025, 5.8 ang GDP. Second quarter, naging 5.5, pababa. Nung third quarter, naging 3.9, mababa. At nung fourth quarter, naging 3% na lang. No, so pababa yun. Pababa ng pababa yung ating GDP. Hanggang ngayong first quarter. Ngayong first quarter, ang ating GDP ay 2.8%. Tingnan natin kung ano ang ating magiging GDP ngayong second quarter. And by the way, para po sa kaalaman ninyo, huwag kayong masyadong mawaliw diyan sa grandiose o grandiosong impeachment trial
na inihanda sa inyong lahat ng incompetent at bankrupt Marcos Jr. administration. Bakit? Habang kayo'y nanonood ng impeachment trial, habang kayo'y pinanunood ninyo si Hilong Talilong Kalilong, ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon, bumagsak na naman tayo ng 61.50. BSP rate po yon, yung Bangko Sentral ng Pilipinas. But sa actual, yung nangyayari talaga, pag ikay bibili ng dolyar sa BPI, BPI ho muna, BPI. Pag ikay bibili ng dolyar sa BPI, ang iyong kinakailangang ilabas para magkaroon ka ng isang dolyar, 61 pesos and 70, mas mataas, centavos. Ganon din sa BDO. Pag bibili ka, kinakailangan mo ng 61 pesos at 70 centavos para magkaroon ka ng isang dolyar. Huwag tayong masyadong magpapalinlang dito sa napapanood ninyong impeachment trial. The real issue is corruption. Correct. So yan mga kabayan, magmasid-masid pa rin po tayo at sana wag tayong maniwala dito sa mga nila palabas, no? Palabas lang kasi ito eh. Sabi nga ni Attorney Panelo, this is a propaganda. This is not an impeachment trial, no? Propaganda po ito. So yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below mga karabin natin at syempre wag pong kalimutang mag-subscribe at i-like na rin po ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.